Ilang sandali pa inaatake na siya ng asma niya. Kailangan alagaan ang sarili at di lang para sa iyo kundi para sa dinadala mo. Paalala ni Vanessa kay Alondra nang tawagan niya ito para samahan siya sa apartment na tinutuluyan. Ang payat-payat mo na. Hindi ka kumakain ng maayos simula maghiwalay kayo ng lalaking yon. Anitong inilapag ang nilutong aros kaldo sa mesa. Ubusin mo to. Salamat, mahinang sabi niya. So bumalik sa Amerika si Tyrone kasama ng babaeng yon? Anitong tumingin na matiim sa kanya. At wala ka talagang balak ipaalam sa kanya ang kalagayan mo ngayon. Umiling siya. Jazz, kailangan mo magpakatatag. Kailangan mo maging malakas para sa bata dahil sa totoo lang mag-isa mo lang siyang palalakihin. Paano mo bubuyahin ng bata kung ganyan palagi ka nalang nagkakasakit? Nag-aaral lang tanong nito sa kanya. Tuluyan na nga siyang napahagulgol. Hindi ko na nga yata kaya. Ang sakit-sakit. Sabi niyang napahawak sa dibdib. Ang sakit. Sobrang sakit na pakiramdam ko. Sasabog ang dibdib ko at hinahalukay ang sikmura ko. Umiiyak na sabi niya rito. Awang-awang ginanagap ni Vanessa ang kamay niya. Beshi naman ni, pilitin mo siyang kalimutan please. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na wala na siya sa buhay mo, na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Sa umpisa pa lang naman, hindi na talaga kayo dahil si Almira naman talaga ang minahal niya, hindi ba? Kaya nga mas masakit, dahil hindi ko man lang kayang patunayan sa kanya kung gaano ko siya kamahal, na lahat ng pinakita ko, tunay yon, at hindi pa akong pagsasinungaling lamang. Nagkataon lang na hindi ako si Almira pero totoong minahal ko siya. Umiiyak na sabi niya sa kaibigan. Debbie, Alexa, bakit nag-aaway na naman kayo? Narinig ni Alondra ang sigaw ng ate Almira niya sa magpinsan. Umiyak na tumakbo dito ang anak. Mommy, inaagaw ni Debbie yung doll ko. Anang 5-year-old na bata. Kulot-kulot ang buhok nito at mamula-mula ang balat. Tita Almira, that's not true. I just want to check if her doll is okay. Katwiran naman ni Debbie. 6 na buwan lang ang tanda ni Alexa kay Debbie, kaya't super close ang dalawa and yet palagi rin magkaaway. Napapatawang nilingon niya ang magpinsan. Hay nako, kayong dalawa talaga. Minsan na nga lang kayo magkita, nag-aaway pa kayo. Ani ang lumabas ng kusina at lumapit sa anak. Anak, diba, sabi ko naman sa'yo, huwag mong gagalawin yung mga bagay na hindi sa'yo unless nagpaalam ka sa may-ari. Ang damot-damot kasi ni Alexa, mommy. Nakasimangot na sabi ng bata sa kanya. Alex, bakit naman ayaw mong pahawakan ng mga toys mo kay Debbie? Hihiramin lang naman niya sabi ni Almira kay Alex. Hindi ba kapag pumapasyal tayo sa kanila, nangihiram ka rin ng mga toys niya? Ano bang sabi ko sa'yo? Sharing is caring, diba? Ayoko mapalapit si Terry kay Debbie kasi baka sumama si Terry sa kanya. Katwiran ni Alexa sa ina. Alexa, hindi naman tao si Terry. Doll lang siya. Sagot naman ni Debbie. Kahit na, may feelings sa mga dolls. Hindi mo ba yun alam? Ani naman ni Alexa. Okay, sorry na Alexa, promise. Kahit gusto sa akin ni Terry, hindi ko na siya isasama sa bahay. Mahirap alagaan ang anak mo, Debbie. Tinaas pa ang isang kamay. Gusto ko lang siya na maging close sa akin kasi 'di ba ako ang tita niya? Promise hindi mo aagawin si Terry sa akin? Nagkatinginan na lang sina Alondra at Almira at saka nagkatawanan. Kung may magandang bagay mang mangyayari sa pagkamatay ng papa nila, yun ay ang nabalik nilang closeness ng ate Almira niya. Halika na sa kusina, ituloy natin ang pagluluto. Mukhang okay na mga yan. Sabi ni Alondra sa ate niya. Mukha nga. Nakabalik na sila sa kusina at kasalukuyang sinasalang niya ang ginawang cupcake sa oven nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Sinilip ni Almira kung sinong tumatawag sa kanya. Romolyo ang mga mata na makita ang pangalan sa screen. Si Vanessa, iinggitin ka na naman siguro sa mga regalong pinadala ng American boyfriend niya. Napangiti siya at saka sinagot ang tawag ni Vanessa. Oh my God, Alondra! Tili ng kaibigan ang sagutin niyang tawag nito. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Excited na sabi nito. What? Tanong niya rito. Sanay na siya kay Vanessa na palaging excited kapag nagkukwento tungkol sa boyfriend nito. Palibhasa sa tinagal-tagal sa paghihintay, nagka-boyfriend din to sa wakas at mukha namang mahal ng lalaki si Vanessa. Amerikano to at na-meet lang nito sa isang dating app. Ilang beses nagpabalik-balik sa Pilipinas at nakilala niya na to ng personal. So far mukhang mabait at seryoso to kay Vanessa, kaya masaya siya para sa kaibigan. Nag-propose na sa akin si Jaron. Tili nito sa kanya.
Napatili din siya sa sobrang kasiyahan para sa kaibigan. Alam kasi niyang mahal na mahal to ni Vanessa at kulang lang kasal kapag magkasamang dalawa. "We're getting married!" Tuwang-tuwang sabi nito. Di ako makapaniwala, pakakasalan niya talaga ako. Biruin mo, ang tagal kong naghintay ng tamang lalaki. I can't believe nagkatotoo yung sinabi ko na yung first boyfriend ko, siya ko na rin magiging last. I'm getting married, Alondra. Naiiyak siya sa sobrang kaligayahang nararamdaman ng mga sandaling iyon. I'm so happy for you, Dance. Next month ng kasal. Siyempre si Debbie flower girl ko. Ikaw naman bridesmaid ko. Why are you crying, Mommy? Narinig niyang tanong ni Debbie na di niya namalayan nasa harapan na pala niya. Yumuko siya para maging kapantay ang anak. Ninang Vanessa is getting married. Masayang balita niya sa anak. OMG, Ninang Vanessa is getting married? Nalalaki ang mga matang sabi nito. Inagaw nito sa kanya ang hawak niyang phone at kinausap si Vanessa. Ninang, you're getting married? OMG! Speechless si Vanessa na ipakilala sa kanya ni Jaron, ang best man nitong kadarating lang mula Amerika, kasama ng fiancé nito. At ang wika sa kanya ni Jaron, they're also about to get married in a few months. Tyron? Samot-sari ang nararamdaman ni Vanessa habang nakatingin kay Tyron. Any moment kasi darating din si Alondra at ang inaanak niyang si Debbie para sa dinner party na ininda nila bagong nilalapit nilang kasal sa darating na linggo. Nangunot ang noon ni Tyron, waring pinipilit maalala kung saan sila nagkakilala. Bigla tong waring nagulat nang ma-realize kung sino siya, ngulit hindi na ito na isatinag pa ang nasa isip. Marahil dahil kasama nitong fiancé na napag-alaman niya, Jennifer ang pangalan. Natatandaan niyang itong pinagseselosan madalas ni Alondra nung mag-asawa pa ang dalawa. Nag-aalala siya para sa kaibigan. Kailangan matawagan ito para ipaalam ang tungkol kay Tyron. Ngunit bago pa siya makapunta sa isang sulok at matawagan si Alondra, nakita niya itong papasok sa loob ng function hall, kasama ng kanyang inaanak. Naparunok siya. Laro na nang tumakbo papalapit sa kanya si Debbie. Ninang! Debbie? Alanganing banggit niya sa pangalan ng bata, lalapat nakita niyang nagtama na ang mga paningin nina Tyron at Alondra. Hey, what's wrong? Tanong ni Jaron na nagtataka na mapansin ang pag-aalala sa mukha niya. Bago pa niya mapaliwanag sa mapapangasawa ang mga pangyayari, narinig niya na nagsalita sa Jennifer. Anong ginagawa mo rito? Are you Alondra or Almira? Di na kailangan magpakilala pa ni Alondra para malaman ni Tyron kung sino to. Mula na madiskubre niya ang pagkatao nito, hindi na to may pagkakaila pa sa kanya. Mula sa galaw ng mata nito hanggang sa facial expression, alam niya, si Alondra nakikita niya ngayon at hindi ang kakambal nito na si Almira. There's something about Alondra na hindi niya matukoy kung ano that sets her apart from her twin sister. At di niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling iyon habang nagtatamang kanilang mga mata. Aminado siya naroon pa rin ang nararamdaman niyang galit para dito. Ngunit di rin niya maaaring mapagsinungalingan sa sarili ang pananabik na nararamdaman nang makita ito. Di tuloy niya alam kung matutuwa ba siya or magagalit na nakita niya tong muli. Nilingon niya sa Jennifer na hindi may tagong pagkabalisa na makita ito. Hinawakan niyang kasintahan just to assure her na okay lang ang lahat, na wala itong dapat ipag-alala. Ramdam ni Jennifer ang takot na pumipitik sa kanyang dibdib habang nakatingin sa babaeng minsan minahal ni Tyron, or baka nga hanggang ngayon minamahal pa rin ito. Sa loob ng mahabang panahon, sinikap at pinagtsagaan niya na matutunan sa muling mahalin ni Tyron gaya ng dati. Hindi nga ba't sinakripisyo niya ang kanyang career sa Europe just to be with him? Bagamat pinararamdaman naman sa kanya ng binata kung gaano niya to kamahal, ewan ba niya kung ba't pakiramdam niya hindi ganon kabuo ang pag-ibig na binibigay nito sa kanya. Di niya matukoy kung anong kulang dahil in fairness, ginagawa naman ito lahat para suklian ang pag-ibig niya. Ngunit may mga gabing ramdam niyang may kulang, na di ganap ang kaligayahang nararamdaman nito sa piling niya. Kaya nga hesitant siyang magbalik sila dito sa Pilipinas. Pero ayaw ng parents niya na sa Amerika sila magpakasal. Besides, nagdesisyon na rin si Tyron na muling pangasiwaan ng mga negosyo ng pamilya, bagamat di na yun kailangan dahil successful naman ang mga tinayo nitong business sa Amerika. Kaya pinagbigyan niya ito. Umuwi sila ng Pilipinas, habang taimtim na nananalangin na huwag sanang magkasalubong ang landas nila ni Alondra. Sa utak niya baka namimiss lang ni Tyron ng Pilipinas, kaya ramdam niya may tinatago tong kalungkutan sa dibdib. But shit,
Nakita niya ang piping pananabik sa mga mata ni Tyron na makita nitong muli si Alondra at ang sakit-sakit nun para sa kanya. Parang dinudurog ang puso niya. Pakiramdam niya malapit nang dumating ang mga bagay na kinatatakutan niya. Umiwas siya ng tingin nang marinig ang mumunting tinig ng batang babae na kasama nito. Ninang Debbie, Ninong Jaron, finally you're getting married. Congratulations! Napakagatlabi siya. Muli ay nagbalik sa kanyang mga alaala ang araw na madidiscover niyang nagdalang tao si Alondra. Flashback. Napaatras sa palabas ng clinic sa Jennifer na makita si Alondra kausap ang kanyang OB-GYN. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Or si Alondra nga ba talaga ang nakita niya? Or ang kakambal nito? Kaya naman na matiyak na nakalis ng babae, kagad niyang binalikan ng kaibigan. Sino yung babaeng pasyente mo kanina? Si Alondra. Anong ginagawa niya dito? Don't tell me she's pregnant. Usisa niya habang tila naninikip ang kanyang dibdib. Yes, she is. Bakit? Kakilala mo ba siya? Umiling siya. Na-curious lang ako. Para kasing nakita ko na siya dati na buntis pero malaki na ang tiyan. Ngumiti ito. That's Almira. Pasyente ko rin siya. Nakakatawa nga na 6 months ang pagitan ng pregnancy nila ng kakambal niya. Tuluyan na siyang nagpanik. Mabilis niyang tinawagan si Tyron. Tyron, buntis ako. Nagbunga mga nangyari sa atin? Ewan kung guni-guni lamang niya ang nakita niyang parang pananabik sa mga mata ni Tyron na magtamang kanilang mga paningin. Di niya alam ano ang mas naranaig sa kanya ng mga oras na yon. Ngunit nang maalala mga posibleng mangyari, sakaling malaman itong may anak sila, bigla na puno ng takot ang kanyang dibdib at mabilis niyang hinila palabas si Debbie. Hindi na siya nagpaalam kay Vanessa at sa mapapangasawa nito. Nagmamadali siyang tumawag ng taxi para umuwi. Mommy, I thought we're going to celebrate my ninangs. Masama ang pakiramdam ko. Mabilis na sagot niya at pinikit ang mga mata bago pa to magtanong ng kung ano-ano. Ngunit ramdam niya na hindi kumbinsido sa ganong sagot lang ang bata. Mommy, are you scared of something? Tanong nitong muli. Are you hiding from someone? Anitong waring hindi siya titigilan hanggat di niya ipinaliliwanag ng mabuti ang biglaang pag-alis nila. Hindi siya kumibo. Humalakip-kip si Debbie. Sabi mo ba na nagsisinungaling? Nakangusong sabi nito sa kanya. Pero nung makita mo yung lalaking friend ni Ninong Jaron, parang natakot ka na sa kanya. May kasalanan ba tayo sa kanya, ha, Mommy? 4 years old ka lang ba talaga, ha, Debbie? Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa kakulitan ng anak. Mommy, gusto ko kasi mag-celebrate with Ninang Danny. Ang dami pa namang ice cream. Bibili na lang tayo ng maraming ice cream, okay? Aniya sa anak. Pero hindi mo pa rin sinasagot ang question ko, Mommy. Bakit tayo nag-walk out? Napahinga siya ng malalim. Kinabig niya papalapit sa kanya ang anak. Hinagod ang maiksing buhok nito at saka hinalikan ito sa ulo. Alam niyang mali na ipinagkait niya ito sa ama, ngunit hindi niya yata makakaya na kapag kinuha ito sa kanya ni Tyron. Hanggang makauwi sa bahay, palaisipan para kay Tyron kung sinong batang kasama ni Alondra ng gabing iyon. At gano'n na lamang ba ito katakot sa kanya para bigla na lang maglaho sa party ng best friend nito? Sa bagay, sa lahat ng kahihiyan at galit na pinaramdam niya rito, hindi niya ito masisisi sa naging reaksyon nito na makita siya. Ngunit hindi rin siya matatahimik habang kinakalkula ang mga panahong nagsama sila at ang edad ng batang kasama nito. What if anak niya ang kasama nito? What if may mga bagay na hindi na ipinaalam pa sa kanya si Alondra? May problema ba tayo? Tanong ni Jennifer mula sa kanyang likuran. Si Alondra bang nasa isip mo? Iniisip ko lang kung sinong batang kasama niya. She must be her twin sister's daughter. Ani Jennifer sa kanya. Natigilan siya at saka napabuntong hininga. Bakit nga ba kasi hindi niya kaagad naisip yon? Knowing Alondra na mahilig sa bata, malamang ay anak nga iyon ni Almira. Ngunit hindi pa rin mawala ang mga agam-agam na nararamdaman sa utak niya. Bakit? Iniisip mo ba na anak mo ang batang yon? Tanong ni Jennifer at saka napangisi. Kung nagkaanak ba kayo, palagay mo, itatago na naman niya yon para magkapera? Para siyang biglang natauhan. Tamang sinabi ni Jennifer, kung nabuntis niya ito sa pagkakakilala niya kay Alondra at sa buong pamilya nito, sasamantalin ng mga tong pagkakataon para muli silang pagkaperahan.
Sinamantala ni Jennifer na abala sa inventory ng kumpanya nito si Tyron para makipagkita kay Alondra. Ramdam niya ang hesitation ni Alondra na makipagkita sa kanya, ngunit isang bagay ang nilinaw niya. Kailangan nilang pag-usapan ang tungkol sa anak nito. Tinakot pa niya ito na alam niya ang katauhan ng bata, kaya naman di na nagpatumpik-tumpik pa ang babae. Kaagad tong nakipagkita sa kanya. I won't roam around the bush anymore. Gusto ko ngayon pa lang marino na sa'yo. Tyron and I are getting married soon. At ayoko maging hadlang ang anak niyo para magulo na naman ang buhay namin. Prangkang sabi niya sa babae. Nakita niyang kumunot ang noo nito kaya't ngumiti siya. Nagtataka ka ba na alam kong nagkaanak kayo? Tanong niya at saka napakibit balikat. Well, I happen to be in the same hospital nung araw na nagpa-check up ka. Nagkataon din, kaibigan ko ang doktor mo. Hindi kumikibo si Alondra. Tahimik lamang to habang nakikinig sa kanya. Ni hindi niya nga mahulaan kung anong tumatakbo sa kokote nito. Palagay mo, kapag nalaman ni Tyron na may anak kayo, ano ang gagawin niya at ng pamilya niya, knowing na ang laki ng galit nila sa'yo dahil sa panlolokong ginawa ninyo? Biglang rumihistro ang takot sa mukha ni Alondra. Lihim siyang napangiti. Your guess is as good as mine. Knowing Tyron, alam kong ilalayo niya sa iyong bata. And don't tell me magagawa mong labanan isang makapangyarihang tao gaya ng pamilya niya. Marami silang connections. The mere fact na nagpanggap kang si Almira para hututan ang pamilya niya, malaking factor yun para makuha niyang custody ng anak niyo at mailayo niyang bata sa iyo. Hindi ko hinututan si Tyron. Giit ni Alondra sa kanya. Well, anong tawag mo sa ginawa ninyo? Hindi ba't niloko mo siya para magkapera? Nakangising sabi niya rito. Natahimik ito. Nakita niya ang gabutil na bigas sa gilid ng mga mata nito. Kung ayaw mong mapunta kay Tyron ang custody ng bata, ngayon pa lang umiwas na kayo sa kanya. Kung hindi maiiwasan, sabihin mo sa kanya na si Almira ang ina ng bata. So, kailangan mong mag-back out bilang maid of honor ko dahil kay Tyron? Di makapaniwalang tanong ni Vanessa kay Alondra. Sa pinakamahalagang araw ng buhay ko, saka ka mawawala. At pati ng inaanak ko. Dami pa sa guro nyo ng lalaking iyon? I'm sorry, Vanessa. Hiyang-hiyang sabi ni Alondra sa kaibigan. Pero naiintindihan mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Sa akala mo ba kapag ginawa mo yon, matatakasan mong katotohanan? Tanong nito sa kanya. Maliit lang mundo, Beshi. Kita mo nga pareho tayong nagulat nang malaman natin magkaibigan pala si Jaron at Tyron. Sa dinami-rami naman ng tao sa Amerika, bakit si Tyron pa naging matalik niyang kaibigan? Kaya nga medyo limited ng pagkikita natin. Pero Beshi, hindi kaya langit na ang gumagawa ng paraan para mag-cross muli ang landas ninyo? Bakit di mo nalang harapin ang katotohanan? Tsaka hindi pa karapatan niya namang malaman ang tungkol kay Debbie? Hindi pa sa ngayon. Ayokong kunin niya sa akin ang anak ko. Napahinga na malalim si Vanessa at matamlay na tumingin sa kanya. So paano may papaliwanag kay Debbie na hindi na siya magiging flower girl ko? Ako nang bahala doon. Kung kailangan magsinungaling para maprotektahan siya, gagawin ko. Ito na naman tayo sa pagsisinungaling eh. Hindi ba't dyan ka na nga napahamak sa mga kasinungalingan ninyo? Hindi ka pa rin ba natututo? Vanessa, intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Alam ko, capable ilayo ni Tyron si Debbie sa akin. Lalo't malaki ang galit ng buong pamilya sa akin. Hindi ko kakayanin kapag si Debbie ang nawala sa buhay ko. Paliwanag niya rito. Poor Debbie. Nadadamay sa complicated na sitwasyon ng parents niya. Sabi ni Vanessa na umiikot ang mga eyeballs. Ewan ko kung tama ba tong mga desisyon mo, pero di kita mapipigilan eh. Basta mag-ingat kayo sa maaaring maging consequences. For sure, mas magagalit si Tyron kapag... Vanessa, please. Huwag mo nang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman ko. Pakikiusap niya sa kaibigan. Wala tong nagawa kundi ang manahimik.